grabe yung journey niya dahil from the time na in-interview siya before ni Boss RDR, hindi siya makapagsalita. Bakit? Bakit kaya siya hindi makapagsalita? Kasi po, broken-hearted siya. Siya din po ang founder and CEO na tinikman ninyo na kanina, which is the yummiest takoyaki. So, pakikinggan natin siya with his life story again. But of course, it will be the time na mabigyan niya tayo kung paano ba magkaroon ng gantong klase ng negosyo. No? So, hindi ko na papakahabaan. Let's all welcome Boss Jerome Manyo of Yummiest Takoyaki. Magandang tanghali po sa inyo lahat. So, ayun po, no? Medyo kinakabahan ako kasi right now, kasi usually nag-i-speak ako sa mga schools, ganyan, pag naimbitahan. Hindi kaya sa church namin, no? Doon lang nakapag-speak. Pero, hindi ko pa na-try na makapag-speak sa mga negosyante. Iba, mas mayayaman. Yung mas mayayaman pa sa akin, no? Kasi ako ay simpleng nila lang lamang, no? At dito pa si Boss RDR, lalo ako na-intimidate, no? Actually, ang Yummiest Takoyaki, the brand itself, yung brand mismo, nagsimula yan, 2019, no? August 9, 2019, no? So, nagsimula yan sa, binili lang namin na second-hand kiosk na nabili namin sa Marikina. Kasi ang original kong business talaga ay mga pabango. Yung nagbebenta kami ng nagre-resell ako ng pabango. Nagkaroon ng opportunity na nakapag-resell ako ng mga imported na pabango. Ngayon, eto naging problema. Okay, kumikita ko sa pabango business. Ganda ng kita, sa totoo lang, maganda kita at saka malaki kitaan sa pabango. Yung supplier ko ng pabango, smuggler pala. So, kaya tinigil ko yung business ko ng pabango. So, syempre, mahirap na, mahirap nang madali ka sa, makasuhan ka, smuggle pala yung mga produkto. So, pinaubos ko lang yung produkto ko, tapos tinigil ko yung business. And then, naghanap ako ng other opportunity na kung saan, mag-venture ako ng business at naisip kong business, food. Ang problema, wala akong experience sa food. Hindi, ayaw ko nga magluto eh. Hindi talaga ako nag-food. No? So, ayun, and then, to cut the story short, na marami akong iningkweran ng mga food business hanggang sa na-inlove ako sa isang konsepto ng food na about seafood, no? Tapos, however, hindi ko rin siya tinuloy kasi iba yung values namin nung may-ari. So, yung kasi ang importante rin pag kayo ay kukuha ng franchise, no? Kailangan i-check mo yung values ng may-ari at saka values mo kung match kayo, no? Para mas madaling makipag-engage sa between you and the franchisor, no? So, yun, hindi kami nagkasundo and then nasumpungan ko yung takoyaki. No? So, lang yun eh. Tamang kumain lang ako sa isang mall. Mga June yun ng 2019. Kain ako sa isang mall. Tapos, masarap pala nitong takoyaki, alam ko na, magpa-franchise ako ng takoyaki. So, naghanap ako ng mga takoyaki business. No? Pricey sa akin eh. Pricey siya eh, no? So, sa akin, no, yung amount na 150,000 pesos na average ng price ng isang franchise na affordable to 250,000 pesos sa isang takoyaki, hindi ko kaya yun. Kasi, nung panahon na yun, isa lamang akong simpleng empleyado, isa lamang akong callboy, no? Callboy, as in, call center agent. Yan, isa lamang akong simpleng call center agent, no? Hindi ako nag-franchise, no? Tapos, to cut the story short, bumili na lang ako ng second-hand kiosk ng isang dating nag-franchise na isang brand ng takoyaki na actually close na ngayon yung brand ng takoyaki na yun eh. So, yung may-ari ng yung franchisee noon, tinuro na lang sa akin yung paano mag-operate, no? Paano magluto ng takoyaki, paano mag-operate ng isang takoyaki business, tapos at iba pang mga kailangan ko malaman sa business, no? So, yun, in-operate ko siya ganyan. And then 2019 of August, pinag-open yung Yummiest. Ngayon, dito na papasok yung sa RDR Collab na ewan ko kung iba sa inyo rito napanood, no? Yung meron kasi akong business research na ginawa no, nag-aaral ako ng master's degree sa business ad. Tapos eto nangyari, yung mga panelists ng dun sa business research, ni-reject yung research ko kasi legit naman yung dahilan. Mahirap makapahanap ng franchisor at mahirap makahanap ng franchisee, no? To the story short, in-apply ko yung nandun sa business research. Doon na-create yung concept ko na business package partnership concept. Nung una. And then,
dumami yung mga business packages ng takoyaki. So kami kasi yung brand, si Yummiest na kasi, kami yung nagpasimula ng mga maliliit na takoyaki startup business na, yung mga nabibenta sa mga sa bahay-bahay. Ganun yung mga maliliit na takoyaki business, kung may mapapansin kayo sa lugar ninyo. Kami ang originator, yung concept galing yung sa Yummiest. No? Ang tumulong sa akin para maging franchise ang Yummiest, nabanggit na ni Ma'am Wina nitong sa above sea level. Ang dami talagang natutulungan nun. No, ma'am, no, dahil natutulungan ng mga startups. Si Sir George Winecki, yung tumulong sa akin para kasi I believe nakita niya yung potential ng brand, no? So, in-start ko mag-franchise, no? Sinabi niya sa akin, para makapag-start ka ng franchise, lalo na doon sa mga gusto maging franchisor, no? Para makapag-start ka ng franchise, no? At talaga, hindi mo pa kayang i-sell talaga. Sabi sa akin ni Sir George, eto isa, no? Pwede niyong gawin, no? Pwede ka mag-offer ng free franchise rights. Ibibigay mo yung franchise rights, tapos, yung mga supplies, sila bibili. Yun. So, isa yun sa mga tip niya binigay. So, in-apply ko yun. Hanggang sa umabot ng 44 branches, and then, napadpad ako kay Boss RDR. Na-interview na ako sa RDR Collab. Yan na yung panahon na, yun na nga, bukod sa rejected yung business research ko na pinanggaligan ng Yummiest, rejected din ako noon. Kasi broken-hearted ako. Binasted kasi ako noon, no? So, yun kaya kung makikita yung interview ko, ang haggard, gano'n, parang hindi mo malaman kung saan lupalot ng mundo nang galing itong pagmumukha nitong taong to. No? Kasi broken-hearted ako noon. So, ayun. And then, to cut the story short, after that interview, ni Boss RDR, from 44 branches na free franchise namin ino-offer nationwide, right now, we have 158 franchises nationwide. So, yun. Salamat po, no? Salamat po. And right now, actually, we are offering it, no, sa napaka-affordable na price. Kasi kami yung kilala, si Yummiest, bukod sa kilala siya sa buy one, take one na takoyaki, kilala po kami sa nag-o-offer ng pinaka-affordable na IPO-registered na takoyaki brand dito po sa Pilipinas. So, napaka-affordable po ng offer namin na kung saan talagang magugulat ka. Yung iba nga, napagkakamalan pa akong budol, no? Tapos yung binibigay kong numbers dun sa RDR Collab, yung sinasabi ko, meron dong isa kasi franchise namin, namuunan lang ng 22,000, tapos sales niya isang buwan, yung gross sales niya 250,000. Hindi sila naniniwala dun sa kwento ko na yon na totoo siya, no? So marami akong bashers, no? So actually, napaka-affordable, super barya, no? Kung kayo yung magpa-franchise kay above sea level, kay Ma'am Wina, yon, sukli. Kung may sukli ka pa, pwede mo i-franchise. So, kasi, ang franchise offer namin, no, sa totoo lang, napakamura talaga. Sa totoo lang, mapapamura ka sa mura at pagkakamala mo talagang budol, no? It's only for, right now, 29,999 pesos lang. Ganun siya ka-affordable yung aming franchise offer. Meron na siyang supplies, equipments, training. May kasama ring cart. Yung cart po na nandun po sa likod, yung po yun, no? Yung cart na nandun sa likod. Yan. Natutupi po yan, collapsible cart po yun, no? So, kaya po napagkakamalang budol, no? Kasi sobrang affordable talaga, no? Kasi, one of our mission, bakit ganun namin in-offer, no? Kaplastik ang pakinggan. Bahala na kayo kung anong mahusgahan ninyo. Kaplastik ang pakinggan. Pero yung totoo niyan, talagang gusto lang namin matutulungan yung mga kababayan natin na magsimula ng business. Lalo yung mga kababayan nating OFW na hindi nila kaya mag-start ng hundreds of thousands, a million, ganyan. 5 digits lang kaya nila. So yun, pwede yun, no? Kaya nga sabi ko po, kung yung yung sukli nyo kay Publings, o kaya kay above sea level, kung may sukli ka, pwede mo i-franchise ng Yummiest yan, no? Ayun lang po. At again, kung kayo po ay interesado maging franchisee sa mga nandito po ng Yummiest Takoyaki, pwede po kayo pumunta doon. Palang po kayo ng flyers doon. And actually, meron kaming discount offer sa mga kukuha ng franchise sa amin dyan. Tapos, may message lang doon sa page namin ng RDR X Yummiest, no? So, nandun naman yung flyers, no? So, pwede po ninyong puntahan, no? So, yun lang po. At have a great day po sa inyo lahat. At yun lang po. Bye-bye!